start na tayo. Sabi ni Alicia Duran, eto na. Sige. Mga kababayan, naku, yari na ito mga kababayan. Si Harry Roque, galit na galit mga kababayan sa mga DDS. Ayan na. Panahon na kinakailangan. Narinig nyo mga kababayan? Oo, Pokis, Rookie. Rookie, galit na galit. Galit na galit na. Mga DDS, makinig kayo ha. Sabi ni JC, Tokyo na lang boss Mike para makasama ko. Sige, Tokyo tayo. Tokyo tayo ha. Alam ko naman marami dyan sa Tokyo. Yung mga malapit sa Tokyo, mag-trend na lang kayo. Ha? Isi-set natin yan ha. Tokyo tayo ha. Magto-Tokyo tayo. Okay. Eto na mga kababayan. Nakaw! Harry Roque! Oo. Galit na. Pati mga DDS, pinagmumura. Pasok! Mga walang ya. Panahon na kinakailangan. Nako, dali. Nawala yung... Mga walang Wait ya. lang. Panahon Wait na lang. kinakailangan kayo ng taambak. Galit na galit kasi mga kababayan ko. Remove nga natin. Okay, meto na. Mga kababayan ha. Harry Roque, pasok! Panahon na kinakailangan kayo ng taong bayan. Nagtutubig kayo sa panahon na kinakailangan na salbahin ang mga Pilipino. Talagang sinusugal ang mga buhay. Tubig ang inuuna nyo. Piso ang inuuna nyo. Pulburo na uunahin nyo na kasama ang tubig. Ang walang ya. Wala na kayong kahihiyan. Magalit na kayo mga Pilipino. Sa panahon ngayon na dapat linilikas ang mga Pilipino, anong ginagawa? Ayun, naglalamyerda sa New York. Nakatira sa Marangyang Hotel, kumakain ng pinakamamahal na mga pagkain, nagtutubig, kayo, nagdadasal na mabuhay, huwag matamaan ng bomba, tapos wala pa kayong ginagawa para mag-people power. Oo nga! Sabi ni Roque, kayong mga DDS, mga walang iya daw kayo. Wala kayong mga ginagawa. Mag-people power na daw kayo. Ito naman si Roque. Ilang beses naman na nilang ginawa yon, di ba? Ilang beses na po bang ginawang nag-people power yung mga yan? Yung huli nga yung one time, big time daw, yung sama-sama na silang lahat. Yung puwersa nilang mga DDS, ano po, mga kababayan ko? Yung puwersa nila, mga kababayan ko. Di ba? Di ba yung one time, big time nga ang tawag nila ron? Nando doon, magkakasama silang lahat. Yun na yung people power nila. Yun na yung mga DDS power. Kokonti lang. Paano nga maiaan yun mga kababayan ko? May papanalo o mapapabagsak si Pangulo, di ba Marites Musni? Mula 2022, ganyan na yung ginagawa nila. Di ba? Manggulo, magrally, manakot, manggulo, magrally, manakot, repeat. Di ba? Magwala sa social media tulad ng ginagawa nito. Ngayon mga kababayan ko sabi ko nga sa inyo, ang mga DDS, mukhang paunti na ng paunti. Kaya si Roque, desperado na Marites Musni. Di ba? Dana Brainerd, Ai Chang, late ka na Ai Chang. Si Iris Joy, late din yan eto na makinig! Nakatira sa Marangyang Hotel, kumakain ng pinakamamahal na mga pagkain, nagtutubig, kayo, nagdadasal na mabuhay, huwag matamaan ng bomba, tapos wala pa kayong ginagawa para mag-people power, samantalang karapatan ninyo mag-people power. Kita nyo mga kababayan ko? Mga ano daw kayo, mga walang ya daw kayo, mga DDS kayo. Mag-people power na daw dapat kayo. Di ba mga kababayan ko kung ako sa inyo, sabihin nyo kay Roque, di dapat umuwi ka't mauna ka. Ikaw ang manguna sa people power na sinasabi mo. Kasi kung hindi ka mangunguna, ipapahamak mo. Pero kasi nga, ganito mga kababayan, ang punto rito, nadadamay na ho yung kapwa niya DDS dahil sa galit kay Pangulo. Di ba? Dahil, sabi rito ni Kaban na Derang Reyes, Sir Mike, natuntun na daw si Saldico. Siya kinaroronan niya. Oo nga daw, sa Portuguese. Portugal, di ba? Sa Portugal, sorry. Di ba?
Ngayon, Babylin, Cordoba, Berhel de Dios. Mga kababayan ko, yung inis niya kay Pangulo na nakikita niya na talagang gwapong-gwapo yung suot. Na talaga namang mala Hollywood star si Pangulong Bongbong nung dumating sa New York. Aba mga kababayan ko, yung mga DDS nangingisay nangingisay. Yung mga panggap na matatalino, pero mga kababayan ko, yung mga itsura katulad nito at katulad ni Buangson, ginawan nila ng issue pati pananamit ni Pangulo. Ganon sila katindi mga kababayan ko. Ano bang mali? Meron bang, kayo tatanungin ko, siguro meron pang mga DDS na nanonood dito na matitino ang ulo, matitino ang utak at may malalawak pang pangunawa. Nakita nyo ba yung kasuotan ni Pangulong Bongbong? Ano mali ron? Ano mali ron? Sige nga, isipin nyo nga maigi. Ngayon, ito naman sinasabi ng ilan na kesyo daw, sabi ni Topacio kagabi na ang Pangulong Bongbong Marcos daw dala-dalawa pa daw yung eroplano at may backup pa daw na isa. Mga kababayan ko, nakalimutan yata na presidente yun na kailangan talaga may backup di ba? Kay Daniel Fernando nga yung backup niya, sakop yung buong NLEX di ba mga kababayan ko, nakita nyo ba yung mga gobernador lang yun? Yung mga kongresista nga, ganun din Bukod sa kanilang backup, merong nauuna dyan. Hindi mo alam kung saan nakaupo yung congressman. Ilang mga itim na sasakyan na may mga blinker na mga umaandar. Congressman lang yun, pati mayor. Mayor nga lang, ilan ang backup? Tapos gusto nyo, presidente? Mag-isang eroplano lang? Ganon mga kababayan, niloloko yung mga kababayan natin Doon po ba sa pambubulag nila na sasabihin, kaawa-awa kayong mga Pilipino? Samantalang yung ating presidente, maluho! Ganon. Ngayon nakuha mga kababayan yung security, yung isang upuan natin, nagtagumpay si Pangulo sa Security Council sa buong mundo. Di ba dapat magdiwang tayo? Kita nyo mga kababayan ko, na pagtagumpayan ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang hangarin na mapasama tayo at magkaroon tayo ng isang upuan sa pandaigdigan na magkaroon na yung Security Council. Diyan po sa ginanap dyan sa Unga. Tapos ayaw nyo, nagagalit kayo. Hindi ko ba maintindihan mga kababayan, imbis na karangalan, yung ibigay natin sa Pangulong masipag at matalino, magaling. At kahanga-hanga naman talaga, sapagkat yung pong kanyang mga pananalita mga kababayan kung ikukumpara nyo sa gusto nila. Kung ikukumpara nyo sa gusto nila, na tulad ni Sara Duterte, abay malayong malayo. Di ba? Malayong malayo ho sabi ko sa inyo, maisira na lang ho ang ulo nyo Kung mas pipiliin nyo si Sara kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya lang ho, naniniwala naman ho ako na mas marami pa rin matitinong Pilipino sapagkat sa tagal-tagal ng panahon na nais nilang ipalit si Sara Duterte, hindi ho nangyayari. Kaya ako naniniwala, marami pang matitinong mga Pilipino. Yun! Diba? Diba, Marites Musni? Marami pa. Hindi naman ho maipagkakaila dahil napapanood naman natin at nakikita naman natin kahit ho ganong gawin nila na paninira, na pagtakpan ang kabutihan at katalinuhan at kagalingan ng Pangulo natin, kahit ho bulagin tayo ng mali-maling mga balita, mali-maling mga pananaw, mali-maling mga pagsasalin
ng pangunawa para ipakain sa inyo, ipaunawa sa inyo. Eh, hindi ho nangyayari. Sapagkat ako rin naniniwala mga kababayan, marami pa rin mga Pilipinong matatalino talaga eh. Kasama na ho tayo ron. Di ba mga kababayan? Oh, kasama tayo doon. Pero etong mga ito, dahil nga po mga kababayan ko may pansariling interes, unang-una po, papaliwanag ko. Si Harry Roque, mga kababayan ko, sandamakmak ang kaso nito. Ang mga kasong kriminal na mga pinaggagawa nila noong panahon ni Digong na nakasampa na sa mga korte. Kaya nga ho tumakbo eh. Diba? Kaya ho tumakbo. O eto sabi mga kababayan, ha? Sabi rito, eto tignan nyo, pakinggan ho ninyo. Mga walang ya, panahon na kinakailangan kayo ng taong bayan, nagtutubig kayo. Sa panahon na kinakailangan na salbahin ang mga Pilipino. Kita nyo, galit na galit ho. Ay, hindi lang ho yan. Sabi ko nga sa inyo, eto si Guangson, sino pa? Si Topacio. Yung mga yan, isa ho linyahan eh. Mga kababayan ko,